Amen. Magandang gabi sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal, may pag-asa sa Panginoon. Ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa katotohanan. No? Hindi ko alam kung ilang beses ko nang naibahagi ang salitang ito, ang katotohanan, mga kapatid. Maraming beses ko na po itong na ibahagi. Ngunit magkakaibang kapahayagan ng Panginoon. No? Alam nyo, kung babasahin natin sa salita ng Panginoon na matatagpuan sa John 14:6, no? Ang sabi niya po doon, mga kapatid, I am the way, the truth, and the life. Ito yung deklarasyon ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa kanyang sarili, na sa kanya lamang natin masusumpungan ang katotohanan. The declaration of His deity, yung kanyang pagka-Diyos, mga kapatid, no? So, yung mga salitang ito na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa John 14:6, mga kapatid, no? Ito yung mga salitang binanggit niya nung siya ay nandito pa sa lupa, mga kapatid, no? Yung kanyang deklarasyon na I am the way, the truth, and the life. Ako lamang ang katotohanan, sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, no? Nung nagkatawang tao ang Espiritu ng Diyos, naging tao ang salita. Katulad ng sinasabi niya sa John 1:1, in the beginning, there was a Word, and the Word was with God, and the Word was God, mga kapatid. Nung nagkatawang tao ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, no? Marami pa rin ang hindi kumilala, sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Marami ang hindi kumilala, marami ang hindi tumanggap. Itinatwa nila ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Hindi nila tinanggap, mga kapatid. At ang mga hindi tumanggap sa Kanya ay walang iba, mismo ay yung mga taong nag-aral ng Kanyang pagka-Diyos. Yung pagka-Diyos ng Diyos na pinag-aaralan nila during Sabbath day. Pero nung dumating sa kanilang kalagitnaan, hindi nila ito nakilala because they are expecting that the coming of the Messiah or the Christ of God ay ang inaasahan nila, He is coming like a king, na marami siyang mga tauhan, parang presidente, siya ay mayaman. Pero yung the expectation of these people, no, of Israel, iba ang dumating na Messiah, mahirap, isang lingkod, isang servant, mga kapatid. So, kaya, yun ang isang kadahilanan kung bakit nagduda, hindi naniwala ang mga relihiyosong tao na ito sa bayan ng Israel, mga kapatid. Pero alam nyo, ang tagpong ito, mga kapatid, do you think na kapag ang Panginoong Jesucristo ay ipinanganak na mayaman, do you think na mararanasan kaya niya ang ipako sa krus? Naranasan kaya niya yung mga hirap na pinagdadaanan ng tao dito sa ibabaw ng lupa, yung pinagdadaanan natin na hirap ng buhay? Kaya nga naranasan niyang umiyak. Diba? Naranasan niya pong umiyak. Naranasan niyang nagutom. Naranasan niyang nauhaw.
Lahat ng pinagdadaanan ng tao ay naranasan ng ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao na Diyos, mga kapatid. No? So, hindi nakilala ng mga taong napakataas ng pinag-aralan, yung nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos, kundi ang nakikilala sa ating Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi yung mga taong umaamin sa kanilang sarili na sila ay makasalanan. Yung nagpapakumbaba, tinitignan nila yung kanilang sarili na makasalanan. Yung mga tax collector, yung mga babaeng mababaw ang lipad, yung mga hindi nag-aral, yung mga karpintero, yung mga mangingisda, yung mga bulag. Imagine yung bulag, nakilala niya yung nagkatawang tao na Diyos. Bulag yun niya. Dinedeklara niya na Jesus, anak ni David. Pero yung nag-aral ng batas ng Diyos, hindi niya nakilala ang nagkatawang tao na Espiritu ng Diyos. At hanggang sa atin, sa kapanahunan natin ngayon, mga kapatid, marami pa rin ang bulag sa katotohanan. Mga kapatid, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan because of their blind leaders. Kasi ang sinusunod nila, ang alam nila na katotohanan ay ang reliyon na kinakasaniban nila, mga kapatid. Kaya, nagkakaroon ng judicial blindness. Alam niyo yung judicial blindness? Na sinasabi dito? Tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Sabi niya dito, mga kapatid. Makinig man sila ng makinig, pero hindi nila maiintindihan ang salita ng Panginoon. How much more ngayon sa panahon natin ngayon, mga kapatid? Noon na, nakita na nila yung katotohanan, nakita na nila yung ilaw, at ang palatandaan na nagkatawang tao na ang Diyos ay sa mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na wala pang nakagawa ng mga himala na yon. Mula nung likhain ang mundo, mga kapatid, hanggang sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, wala pang nakagawa ng mga himala na yon. Binuhay niya yung nabubulok na tao. Imagine that. He is already in the state of decomposition. Si Lazarus, binuhay niya. Ano pa? Yung bulag nakakita. Yung tubig naging alak. Napakaraming himala ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung mga palatandaan na dumating na sana sa kanilang kalagitnaan ang Kristo ng Diyos, the promised Messiah. Pero sinong nakakilala sa Kanya, mga kapatid? Yung nagpapakumbaba, yung mga umaamin ng kanilang mga kasalanan, sila ang nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, yung mga Samaritano, mga kapatid. At sa panahon din natin ngayon, mga kapatid, ano ba ang katotohanan? Kaya nga, sa panahon natin ngayon, ang alam ng tao na katotohanan, yung sinusunod nilang leader, yung ritual at alituntunin ng simbahan, yun ang alam nila ng katotohanan. Yung marami sila sa loob ng simbahan, yung pag marami ang miyembro, maraming pumupunta, ang alam nila, yun na ang katotohanan. Ang alam nila na katotohanan, yung nakikita nila ang isang bagay. Pero hindi po yun ang katotohanan. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid.
Ano nga ba ang katotohanan ngayon? Alam nyo kung ano ang katotohanan ngayon? Ang katotohanan ngayon ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. It's only the Bible. Ito lang pong Biblia ang katotohanan. Ito po ang katotohanan na iniwan sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Ito na po ang katotohanan ngayon. Ito ay naglalarawan, sumisimbolo ng pagkatao, pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kaya nga ito ang iniwan niya sa atin na basehan ng ating pananampalataya. Mga kapatid, kaya nga, how much more, salita ito ang Biblia. Paano ko paniniwalaan yan? Sinulat ng tao yan. Sinasabi ng ibang tao. Diba? Ang daming nagsasabi, sinulat lang yan ng tao. Totoo pong sinulat ng tao ito, but they are being inspired, encouraged, inspired, influenced by the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo ang nagbigay sa kanila ng kakayanan, ng karunungan, upang may sa katuparan, may sulat ang salitang ito ng Panginoon. Diyos ang nagbigay sa kanilang isip kung bakit may sulat ang mga ito, mga kapatid. Kaya nga, may nagsasabi sinulat lang yan ng tao. Kung manok nga ang sumulat, maiintindihan mo kaya? Sabi niya kung manok na kayang sumulat, mas lalong hindi mo maintindihan. Ginamit ng Diyos ang tao because tayo ang pinakamataas na nilikha ng Diyos. Yung masterpiece ng Diyos, mga kapatid. Tayo ang pinakamataas na binigyan niya ng dominion over all His creation in this world. Sa mundong ito na ginagalawan natin. Diba? Nakakapagpuri ba ang aso? May kamay ba ang aso? Di ba puro paa? Yung manok, may kamay ba yan? Na itataas ba niya yan pag nagpupuri siya sa Panginoon? Yung manok, puro paa yan. Tao lang ang nilikha ng Diyos na pinakamataas, yung special na pagkalikha. Kaya nga sabi niya sa Genesis 1:27 ba yun? We are the image of God. Diba? Nilikha tayo, nakalarawan ng Diyos, mga kapatid. At yun ang kalooban ng Diyos na gusto niya tayong ibalik from the original design of God sa Genesis, that we came from the image of God. Yung mga sinasabi ng mga science instructor na ang tao daw galing sa unggoy. Sila ang galing sa unggoy. Galing ako sa Panginoon. Diba? Kung kline-claim mo na galing ka sa unggoy, animal ka talaga. Oo, galing ka talaga sa animal. Pero tayo, kalarawan natin ang Diyos. Diba? Yung sinasabi nila sa science na, therefore, man is an animal. No, hindi mo pwedeng sabihin na man is the highest form of animals. Hindi. Pag sinasabi mo na yan, parang sinasabi mo na rin na hindi totoo ang Diyos. Diba? So yung mga kaisipan ng mga taong ito, hindi nila alam ang katotohanan. Kaya nga, how much more kung salita na ang sinasabi mo sa kanila, Biblia na, mas lalo na nilang hindi paniniwalaan yan. Diba? Kasi ang gusto nilang sundin, paniwalaan, yung relihiyon nila. Yun ang alam nila na kaligtasan. Mga kapatid, pasukan mo man ang lahat ng relihiyon.
hindi ka pa rin maliligtas hanggat hindi ka sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid. At tanggapin sa iyong buhay, mga kapatid, bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay at kaluluwa. Kaya nga, Kristiyano eh. Hindi mo pwedeng sabihin na Kristiyano ka kung hindi ka naniniwala sa ating Panginoong Kristo na siya ay nagkatawang tao na Diyos. Kung hindi mo papaniwalaan ng Panginoong Kristo na siya ay nagkatawang Diyos, isa kang Antichrist, isa kang demonyo. Antichrist ka, kasi kinakalaban mo eh. Di ba? Kinakalaban mo ang Panginoong Kristo kasi hindi mo siya kinikilala na nagkatawang tao na Diyos. Kaya nga sinabi niya sa Colossians 1:15 eh. Di ba? Jesus Christ is the image of the invisible God. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So, ibig sabihin, pag nakita mo na ang Panginoong Kristo, nakita mo na ang salita, ibig sabihin, nasa Kanya na ang pagka-Diyos. Kaya kung gusto mong makilala ang pagka-Diyos ng Diyos, basahin mo ang Kanyang salita. Di ba? Nandito na. The Word. Di ba? Kaya nga sabi niya sa John 1:14, sabi niya dito sa John 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan, mga kapatid. Kaya nga sabi niya sa Acts, no? Ito ang sinabi ni Pablo sa mga Hudyo, mga kapatid, no? Acts 13:46. Sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Dapat sila sana ang dapat unang tatanggap. Ngunit dahil itinakwil ninyo ito, sino bang itinakwil nila? Ang ating Panginoong Kristo, hindi nila tinanggap. Hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo'y hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Katulad din ng mga tao ngayon, maayaw tumanggap ang Biblia ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, pag hindi mo tinanggap ang salita ng Panginoon, hinahatulan mo na ang iyong sarili na hindi ka karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Nabubuhay ka na lang na parang patay. Buhay ka pero patay ang iyong espiritu, mga kapatid. Sabi niya dito, mga kapatid, no? Sa Lucas 10:23-25. Alam niyo, dito na po ako magtatapos, mga kapatid, no? Sabi niya po sa Lucas 10:23 hanggang 25. Pinagpala kayo. You are blessed sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Ito ay mensahe ng ating Panginoong Kristo sa Kanyang mga alagad, yung 12 alagad, mga kapatid. At hindi lang yung 12 alagad, kundi yung mga taga-Macedonia. Ano yung napag-aralan natin noon na lugar sa Nazareth?
na Galatia ba yun? Taga Galatia? Yung mga kababayan ng ating Panginoong Kristo na sumunod sa Kanya, di ba? Sila, ito ang ibinibigay ng ating Panginoong Kristo at sa mga 500 na nakakita ng Kanyang muling pagkabuhay. Pinagpala kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Ano ba yung nakikita nila? Mga kapatid, yung mga himala na nagpapatunay na dumating na ang ating Panginoong Kristo sa kanilang kalagitnaan. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang naghangad na makita ang inyong nakikita at marinig ang inyong naririnig, ngunit hindi nila ito nakita ni narinig. Alam niyo ang sinasabi dito ni Jesus, mga kapatid, ng ating Panginoong Kristo. Matagal na pong naghintay ang mga tao ang pagdating ng Mesaya. Dahil naipropesiya na ito. Naipropesiya yan nung panahon ni Moses, ni Isaiah, ni Daniel, ni Joel. Napakarami, mga kapatid. Ilang daang taon ang nakalipas na hinihintay ng mga taong pagdating ng ating Panginoong Kristo. Subalit nung dumating siya, nagkatawang tao, hindi yung mga propeta, yung mga hari na nagnanais na makita ang pagkakatawang tao ng Diyos. Mga kapatid, namatay na sila yung mga iba. Subalit, yung mga iba, mga kapatid, nung kapanahunan ng ating Panginoong Kristo, kung sino yung mga hari noon, nung kapanahunan ng ating Panginoong Kristo, sila pa ang nag-udyok na ipako ang ating Panginoong Kristo. Sina Herodes, sino pa? Si Pontius Pilate, si Poncio Pilato. Kaya nga, alam niyo ni Pontius Pilate, yung tinanong niya ng ating Panginoong Kristo, binibigyan na niya ng pagkakataon para maligtas si Poncio Pilato. Pero ayaw niyang kilalanin yung katotohanan. Ipinaglaban na nga ang ating Panginoong Kristo ang katotohanan sa kanya eh. Ipinaglaban niya ang katotohanan. Yung katotohanan na yan, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Kaya nga sinabi, meron siyang sinabi dito sa sulat ni Paul na ipinaglaban ng ating Panginoong Kristo ang katotohanan kay Pilato, sabi niya mga kapatid. Subalit, tinanong lang niya kung ano yung katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Sabi niya sa ating Panginoong Kristo. Hindi man lang siya nagka-interes na alamin kung ano yung katotohanan na yun. Na kahit papaano sana mga kapatid, na yung kahuli-hulang sandali ng buhay ng ating Panginoong Kristo, napakinabangan niya yung grasya at awa ng Diyos, mga kapatid, bago na ipako at namatay ang ating Panginoong Kristo. Subalit, sinong nakinabang ng grasya at awa ng ating Panginoong Kristo? Walang iba kundi yung isang tao na naipako sa krus na kasama ng ating Panginoong Kristo na sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, kinilala niya ang ating Panginoong Kristo na siya ay anak ng Diyos. Sumampalataya siya, tinanggap niya ang ating Panginoong Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. At sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, tinanggap niya ang awa at grasya ng ating Panginoong Kristo nang ipinangako ng ating Panginoong Kristo sa kanya. Hindi niya sinabi sa taong ito na nagsisi. Hindi siya nangako ng bukas. Hindi siya nangako ng pagkatapos ng 10 taon, 5 taon.
100 taon, kundi ang ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo sa taong ito na sa kauli-ulihang sandali ng kanyang buhay ay nagsisi. Ang sinabi niya po, "Today, you will be with me in paradise." Pagpalain po ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay manalangin, no? Yes, Lord. Pinupuri po namin, Panginoon, ng iyong dakila at makapangyarihang pangalan, Panginoon. Lord. Wala na pong ibang pangalan, Panginoon, na ibinigay niyo po sa silong ng langit na makakapagligtas sa amin, Panginoon, kundi ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Lord God, Heavenly Father, Lord. Siya lamang, Panginoon, ang may kakayanan na magligtas sa amin, Panginoon. At siya lamang ang katotohanan na sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon Lord God. Sa panahon po namin ngayon, Panginoon Lord God, at sa inyong panahon noon, Panginoon, nung kayo po ay nagkatawang tao, dineklara niyo po, Panginoon, you have declared that you are the truth and the life. You are the way, the truth, and the life, Panginoon Lord God, Heavenly Father, Lord. Pero nung kayo po ay umakyat, Panginoon, sa langit, upang umupo sa iyong trono, Panginoon Lord God, iniwan niyo po, Panginoon, ang pinakamahalagang bagay, Panginoon, na nagbigay sa amin upang kami ay sumampalataya, Panginoon. Walang iba kundi ang iyong mga salita, ang Biblia, Panginoon. Nabatayan po namin sa aming pananampalataya. Wala na po kayong ibinigay na ibang paraan ng pananampalataya kundi sa pamamagitan lamang ng iyong salita, Panginoon Lord God, as you have said in your word in Romans 10:17. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Wala po kayong sinabi, Panginoon, that faith comes from religion. Faith comes from rituals, doctrine of religion. Panginoon, wala po kayong sinabi, Panginoon, kundi ang sinabi niyo lamang, faith comes from hearing and hearing your word, Lord. Salamat, Panginoon, sa matagumpay na gawain na ito, Panginoon, Heavenly Father, Lord. I pray, Panginoon, sa patuloy po na sumusubaybay ng gawain ito, pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa spiritually, Panginoon. Maraming salamat po. Tinatas ko po ang iyong pangalan sa oras na ito, Panginoon. In Jesus' mighty name, amen. Praise God. Hallelujah. God bless everyone.